Sa pag-retract ng statement ni Libby na walang kinalaman si Pusoy sa kidnapping na nangyari, ay nakalaya si Pusoy at tuwang-tuwa ang mga kasamahan, pati na sila Princess at Xavier at Justin na sinalubong siya sa labas ng kulungan. Habang si Divina ay nagdidiwang sa tagumpay at nalusutan nila ang kidnapping scheme na hindi nabuking. Nakasama niya si Libby sa pagplano ng kidnapping at hindi rin nakasuhan itong si Libby. At ngayon naman, ay sa pagkita nila ni Sir Dado Pascual ay gusto ni Divina na alamin kung nasaan ang batang iniwan niya sa city jail. Na tanging si Lailani lamang ang nakakaalam na ang batang iyon na si baby girl ay anak ni Charlene. Sa tulong ni Jenny ay natuntun ni Divina ang bahay ni Sir Pascual at sa pagharap ni Sir Dado at ni Divina ay may paiyak-iyak pa itong si Divina na nakiusap kay Dado na ituro sa kanya kung nasaan ang anak niya na iniwanan doon sa city jail at huwag ipagkait ang kanyang pagiging ina. Lalo pang nanginig si Dado nang tinanong siya ni Divina kung paano siya nagkaanak. Nang pagkaalam ni Divina ay iniwanan si Sir Dado noon ng kanyang asawang si Lope. At napansin ni Divina na masyadong affected si Dado sa kanilang pagkikita. Sinabi naman ni Sir Dado na wag nang guluhin ni Divina ang bata at wala rin siyang alam kung nasaan ang bata. Pagkatapos niyang gin-turn over ito sa mga taga-social welfare. Kahit anong pagmamakaawa ni Divina ay wala siyang nakuhang impormasyon. Kaya pagka-uwi ng bahay ay inutusan si Jenny na hanapin si baby girl, ang totoong anak ni Charlene. Samantala, hindi umuwi si Charlene sa pamamahay ng mga Cristobal at nanatili sa hotel. At gusto niya munang mapag-isa at makapag-isip para masagot ang katanungan sa sarili na tama ang kanilang pagmamahalan nila ni Raymond para manatili pa rin siya sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Habang si Dado ay tinanong si Princess kung sasama ito sa kanyang totoong ina kapag bigla na lamang itong nagpakita. Sagot ni Princess ay gusto niya maramdaman ang pagmamahal ng isang ina na naipagkait sa kanya at makasama, pero hindi iyon ibig sabihin ay iiwanan niya ang kanyang tatay Dado. Napaiyak si Dado sa sinabi ni Princess lalo nang nangako ito na magkasama sila habang buhay. Sa pagpakita ni Divina dito kay Sir Dado, ay labis na kinatatakot ito ni Dado at tanging si Benhur ang pinagsabihan na ilalayo niya si Princess para hindi sila magkikita ng totoo niyang ina na akala ni Dado ay si Divina talaga ang totoong ina ni si Princess. Habang si Princess ay tinutulungan ni Xavier na makahabol sa enrollment na siya na mismo ang nakiusap sa school. Pero dumating itong si Tatay Dado at sinabi na hindi na mag-enroll si Princess at aalis na sila papuntang Bicol at doon na mag-aaral itong si Princess. Ikinagulat ito ni Xavier, lalong-lalo na itong si Princess sa biglang desisyon ng kanyang Tatay Dado. Tuluyan na kayong ilalayo ni Dado si Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.